sapatos mo. Ako, laging pinaglumaan lang ng ate ko ang sapatos ko. Lahat ang pinaglumaan niya, sa akin ang pupunta. Kaya natutuwa ako. Nasa ikalawang baitang na ako, nang huling magbuntis si inay. Pangarap ni tatay, pag pinanganak na ang kapatid ko, pag-aaralin na niyang ballet dancer. Sabi niya nga, nagsasanay na nga akong gumawa ng mga sapatos ng pang-ballet dancer eh. Kasi, papag-aralin ko ang anak ko ng ballet. Ngunit, nagulat kami lahat nang ipanganak ang kapatid ko. Wala siya pa. Pinag-uusapan nga ng aking mga kapitbahay kung bakit daw wala pa ang kapatid ko. Sabi nga ng iba, baka daw nagbalak na ipalaglag ni nanay ang kapatid ko. Hindi ko na iwasang pagtanong, Nanay, bakit po ba walang pa si Susie? Kasi anak, may isang taong may sakit. Naawa niya ako. Naawa niya ako ng German measles. Ganun pala yun. Kaya pala, walang pa ang kapatid ko. Nalulungkot ako. Hindi para sa akin, kundi para kay tatay at kay nanay. Kaya, pinilit ko si nanay na pag-aralin ako ng ballet dancer. Mrs., bakit hindi niyo pag-aralin ng piano o kaya pagpipinta ang anak niyo? Hindi po kasi bagay sa kanya ang pagsasayaw. Nalulungkot tuloy ako. Hindi tumitigil si Itay sa paggawa ng sapatos ko. Tumigil lang siya dahil napapagod na siya. Gumagawa lang siya pag may mga customer na hindi niya matanggihan. Naging sakit din si Itay, kaya umanang na rin siya. Minsan, naghahalongkat ako ng mga sapatos na pwedeng pamigay sa bahay o punan. Nagawi ako sa bodega. Meron akong nakitang isang kahon. Parang ang laman na sapatos na bagong-bago. Parang bang may customer na nagpagawa ng sapatos at hindi ito nag-deliver. Binuksan ko iyon. Nagulat ako ng malamang. Para pala iyon sa kapatid ko si Susie. Naisip ko, ipakita yun kila nanay at Susie. Kaya, pinakita ko yun. Pagkakita ni Susie, Ate! Iyon na sapatos na napanaginipan ko! Namuong luha sa mata ni ina. Muntik na nga rin akong maiyak nun eh. Naisip ko, tinawid ni Itay ang panaginip ni Susie para mapaisot sa kanya